It's Sunday today, it's No Yaya Day, and it's Reset Day. Kaya tara, samahan niyo ako maglinis ng bahay. Medyo may house tour na rin to at may konting chika. Alam niyo, habang ini-edit ko tong vlog na to, napatanong ako sa sarili ko paano ako napunta sa puntong ito. Na parang ang linis, ang organized ng bahay, knowing na hindi ganito yung nakalakihan ko. Naisip ko it started when I had no choice but to become independent when I was in third year college. Yung bahay na kinalakihan ko noon, ang dami talaga namin. Kasama ko yung lola ko, may tita ko na may isang anak na yung asawa niya nasa abroad, may tita ko na may isang anak na pareho kami ng pinupuntahang college. Tapos may pinsan pa akong lalaki. Basta extended family talaga kami. So ang dami-dami namin dun sa bahay na yon. But then things happened. Yung pinsan ko nakagraduate ng college, lumipat siya ng Makati kasama yung tita ko. Yung tito ko naman na nag-work ng abroad, nagkaroon na ng sariling bahay. So dinala na din niya dun yung asawa niya at yung pinsan ko. Yung lola ko naman, kinailangan niyang umuwi ng Makati para magbantay ng mga pinsan ko doon. And that same year na mayapa din yung tito ko. All in just a snap, biglang ako na lang yung mag-isa sa bahay namin. Yung lola ko, umuwi lang siya tuwing Sabado, Linggo para mag-replenish ng ref at magbigay ng baon ko for the whole week. So ako, I had to be responsible, taking care of the house, taking care of myself. Because of that situation, parang iniisip ko dapat pag umuwi si mommy, well taken care of yung bahay. And I think yung bahay namin hindi pa naging ganun kalinis simula nung ako na lang yung nakatira doon. So doon talaga nag-umpisa yung pagiging masinop ko sa bahay para hindi ma-disappoint yung lola ko tuwing babalik siya sa akin tuwing weekend. During this time of my life din, naisipan ko mag-shift ng course and syempre ayoko ma-extend yung gastos ng lola ko. So even bago na yung course ko, kailangan matapos ko pa rin siya within 2 years. I was 100% scholar, so wala namang bago sa tuition fee, pero ang pasok ko noon 7 a.m. to 7 p.m. with no lunch break. Kaya sobrang thankful ka talaga sa mga professor ko noon na pinapayagan akong kumain sa classroom. But anyways, that's the first part. Tapos na rin ako maglinis ng kwarto. Dito naman tayo sa second part ng buhay ko as I clean the bathroom. Pag-graduate ko ng college, yung lola ko based na sa Canada at this time, and tinanong niya ako if I want to move out with my boyfriend of 5 years. Yung lola ko sobrang higpit. She was the type naman na nabunot ng babaeng dinadala ng mga kuya ko sa bahay. She was old school, she was iron fist. So nung tinanong niya ako nito, gulat na gulat talaga ako. Pero may point din naman siya. Siguro naisip niya para mas makilala namin yung isa't isa. At ayun, nag-break nga kami just a year of living in. But anyways, let's not go there. Let's go back to cleaning. Kakainis kasi ang mga kuya. Kapag napapanood daw nila yung mga ganito kong vlog, naaalala daw nila, burara daw ako noon, kaya paano daw ako naging ganto? So napaisip naman ako at ayun nga. Also, one of the biggest factor I think is when I became a realtor. Hindi kasi abot ng realidad ko before yung mga magagandang condos, magagandang bahay. I was exposed to a lot of rich clients. So mas lumawak yung mundo ko noon and mas tumaas yung standard ko. Imagine nyo guys, 23 years old, 6 months after being a realtor, napakalakas ng loob kong kumuha ng sarili kong condo. Pero tigas kasi ng ulo ko noon, kala ko kaya ko na, hindi pa pala. Nag-pandemic kasi bigla, so nawalan ng anda. Wala na yung condo. Pero that's the thing when making mistakes. Alam mo nang iiwasan mo sa susunod, hindi ka matatakot na magkamali ulit eh, but you know, kaya mong lagpasan. Kaya ngayon, masasabi ko talagang risk taker ako kasi pag andyan na yan, gagawin ko lahat ng makakaya ko. If something goes wrong, nagkamali, okay lang, malulungkot ng ilang araw, pero malalagpasan din yan. Lalo na when you have faith, you know that God will provide talaga. So for me, wala nang nakakatakot kasi once na matakot kang mag-take ng risk, dun na rin titigil yung pag-grow mo. I'm also so thankful dahil yung nakatuluyan ko is very domesticated din. Talagang tinutulungan niya ako sa paglilinis dito ng bahay. Siya nga naglinis dito sa living room, kaya paglabas ko, okay na dito. Tulungan naman kami sa paglilinis ng kitchen. When I met Daddy, kaya ako nagustuhan to kasi she would visit me sa condo nang may daladalang mga ingredients from palengke. Tapos ipagluluto niya ako. Tapos lilinisin din niya yung condo ko. It was the very first time that I felt like I was being taken care of. Doon naman ako nakuha ng inyong daddy. Syempre, as an independent girly, kapag napakitaan ka ng ganun, may hulog ka talaga. Like, finally. But in fairness naman kay Daddy, for the past 6 years, never akong humawak ng basurahan, naglaban ng basahan. Dati, sinubukan ko pang magluto-luto, pero parang wag na lang. Si Daddy na lang talaga. Alam niyo ba, gusto namin ni Daddy naglilinis pag wala si Ate Jo para hindi namin siya nadadamay sa mga kapaguran namin. Si Ate Jo kasi, sobrang sipag din niyang maglinis ng bahay. So kapag deep cleaning, kami naman ni Daddy yung bahala. But yung araw-araw na pag-maintain, yung pagsunod sa mga kalat namin, si Ate Jo yan. Eto nga pala yung mini office area namin. Eto yung entrance malapit sa bedroom namin that we converted into an office area para functional lahat ng corners dito sa bahay namin. And I really like it. Pakita ko pala sa inyo yung studio ko. Ganito yung itsura niya before. It was all white pero medyo naboboringan ako. So I decided to
color it with lime wash pink. Every start of the year, lagi akong may personal growth goals. And one of that is I want to become more expressive, more creative. I don't want to play safe. I want to be less afraid. So one way of me doing that is giving colors to our new apartment. And if you've been following me, alam nyo, team puti talaga ako. Puting cabinet, puting bedsheet, puting walls. With our new apartment, we have orange couch, we have black dining table, we have gray closet, we have brown bedroom, and now a pink studio. So as you can see, 2025 Mommy Johanna is no longer afraid of colors. But anyways, this is my studio. This is where I do get ready with me contents. Andito rin yung closet ko, and this is where I practice yoga. Isa-set up ko pa lang yung aerial hammock ka dito, but inuna ko na tong salamin. So on the next vlog, I'll show you my yoga studio kapag na-install na. We were able to clean half of the house, but now it's time for Franco. O siya, yun lang muna. Bye!